Kamusta na kayo? Muli, si Brother Joe ito. At maraming salamat sa mga nag-subscribe at magsusubscribe pa rin po sa ating non-monetized YouTube video contents na ito. Saan mo kayo naroroon, kayo po'y welcome. Babasahin po natin ang aklat ng mga gawa sa Kabanata 1 mula sa talatang 12. Sabi rito, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Simon na Makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Talatang 14, lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Dito po mga kapatid ay nais kong bigyan ng importansya ho ito. Nakalulungkot, maraming mga Kristiyano ngayon ang tila baga ay kinamumuhian si Virgin Mary na ina ng ating Panginoon Kristo. Dahil marahil sila dahil ayaw nila sa mga pinagagawa ng Romano Katoliko na halos sambahin na si Maria. Subalit, kapag ikaw ay Kristiyano at hindi mo nalalaman ang tinatawag na incarnation of Christ, ay maaring ikaw ay matisod. Bakit? Kasi ginagawa mong like Christ-centered ka lang, ganun. Pero kinakailangan, we need to know the facts na ito ay historical at nangyari. So nagbalik sila sa Jerusalem at kasama ang mga apostol kasi umakyat ang Panginoon sa langit at sinabi niya na muli siya magbabalik at subalit dapat ipangaral muna ng mga apostol, mga alagad, ang salita ng Panginoon hanggang sa dulo ng kawakasan ng daigdig. At sinabi na ng Panginoon na darating siya. Bago siya umakyat sa langit, binilinan nila sila. At sinabi rin ng mga anghel sa Mount of Olives na yon na yung tinitingala nyo, kasi pinapanood pa nilang Panginoon na umakyat at tinanggap ng alapaap. Yung Jesus na yan, siya rin ng Jesus na umakyat sa langit at muling babalik, bababa na sa mga alapaap. So that's a confirmation. So nagbalik na sila sa Jerusalem, kasama mga apostol, galing sa Mount of Olives, halos 1 kilometro lang ang layo ng lakad, so less than an hour o an hour, ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Upper room yun, upper room kung tawagin. Sila ay sina Pedro. Makikita natin, laging nauuna si Pedro, ha? Si Pedro, Juan, pangalawa si Juan, tapos Santiago, si James, yung kapatid niya, si Andres, si Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, na tinatawag na Levi, si Santiago na anak ni Alfeo, another James ito, si Simon na Makabayan, si Simon na Silot, siya yung may-ari ng dalawang tabak na ipinantaghan ni Pedro Isaron. Siya may-ari nun. Siya kasi yung Silotes, meaning kasama siya sa tinatawag na pag-aaklas o revolution against Roman Empire noong mga panahon na yon. At si Judas na anak ni Santiago. So another Judas na anak ni Santiago. Kapaliwanag ko muna yung mga alagad niya na to kung sino-sino ito at kung ano-anong relation nito sa mga let's say ni Maria at ng iba pang mga kababaihan dito. Si Virgin Mary ay hindi ho dapat nilalapastangan, tandaan ninyo. Hindi ho dapat. Bakit kanya? Ito, paliliwanag ko lang sa inyo. Renaissance, ito yung sinasabi na yung mga pangyayari noon. About 300 AD, I think 300 starting with 28 AD,
Yung mga year na yan na nagkaroon na ng tinatawag na tranquility o tingnan natin sa year na yon, lumabas na yung sina Constantine na kumikilala sa Christianity. Ito, tingnan natin dito. Si Emperor Constantine ay nabuhay noong 4th century CE, born around 272 AD hanggang 200 AD Christ era. So, namatay siya noong May 22, 337 AD o Christ era. So, makikita natin, nagkaroon siya ng pagkakataon na umupo bilang emperor. After ng mga matitinding emperor ng panahon na yun na pumatay ng maraming Kristiyano kasama si Apostol Pedro, Apostol Pablo at iba pang mga alagad na pinersecute sa pamamagitan ng si Nero, si Emperor Nero. So dito makikita natin na yung year na to, so year about 312, 328, yan. Dahil yung mother niya ay na-convert sa Christianity, siya din at naniniwala rin siya sa Christianity kasi siya yung nakakita ng vision sa langit, sabi niya, in hoc, if my Italian is correct or Latin is correct, in hoc signo vince, in hoc signo vince, meaning through this sign conquer. Nakakita kasi siya ng cross sa heaven, lumiwanag doon. So yung mga sumama sa kanya ay na mga soldier para labanan yung kalaban at magapi niya at maging solido ang pagiging Constantine niya, ang pagiging emperor niya as si Constantine ay, alam niyo kung sino-sino? Mga Christians. Mostly mga Christians. Kasi sila yung mga nanay nila, lolo nila, tatay nila ang nakalasap ng matitinding persecution ng mga panahon na yun. Yung mga kanununuan nila. Now, yung mga Christians, they entering military service. Every Christian ng panahon na yun, tandaan nyo. They want to defend the faith. So they join the military, they join the forces ni Constantine. Mostly tinawag niya, mag-side sa kanya yung mga Christian and nag-side sa kanya mga Christian. Yung mga soldiers na Christian, they openly na sinabi nila na sila ay mga Christians and then natalo nila yung kalaban. Of course, dahil sa mga very intelligent tsaka strong sa faith at tsaka tinatawag na mga makadiyos na mga Kristiyano sa panahon na yun. Na-topple down nila yung mga kalaban nila. Yung mga barbaric, sino pa man. Yung mga kalaban ni Constantine. Within the Roman Empire also. So yung kanyang nanay ay naging Christian din. So I will leave this history behind sa ano. Ngayon, ang sabi rito, si Virgin Mary, after na umakyat ang Panginoon sa langit, ay she continue along with the disciple, mga apostol na nagpe-pray. So, prayer intercessor siya, intercessor. Along with other women, intercessor, nananalangin. Alam niyo ba kasaysayan ni Virgin Mary? Maaring iba sa inyo ay hindi. Alam niyo, nung nababasa ko yung kasaysayan niya, through many Christian first century Christian historical mga literatures na yon, maiiyak kayo talaga. Ma-admire nyo siya yung kanyang pagiging gentle, softness, at saka sasabihin ko sa inyo, ako nga napapaiyak ako kapag naalala ko yung mga literature na gano'n na binabalik-balikan ko. Hindi ako pabor sa ginagawa ng maraming Catholic na they disrespecting Virgin Mary instead of honoring her.
disrespecting her. Sasabihin ko sa inyo. So makikita natin na malayo ang tunay na pagkatao ni Virgin Mary sa pinoportray, pinakikilala ng mga nasa Roman Catholic. Why? Because sinasaktan nilang puso ni Virgin Mary at ng ating Panginoon. Dahil sinasamba nila. They keep on worshiping her. So, hindi yun eh. Hindi dapat yun mangyari, di ba? Eto muna, bago tayo dumating pa. Si Virgin Mary, ang kanyang mga parents ay sa mga traditional, historical, early Christian tradition, kilala. Ay si Jehoiakim. Yung nanay niya ay si Anna, o sa Hebrew word Anna. Si Jehoiakim. Yung genealogy ni Virgin Mary ay sinulat ni Luke sa Book of Luke. Na makikita nyo, yung patriarchs nila ay umakyat kay Nathan na anak ni David, di King David. Si Nathan. Si Joseph the carpenter, na naging asawa ni Virgin Mary, yung kanyang genealogy ay kay Matthew, Book of Matthew, at makikita nyo yung patriarch niya ay kay Solomon. Si Solomon tsaka si Nathan magkapatid. Ang tatay nila si King David. So, ngunit ang nakalagay sa Luke ay Heli o Hilay o Eli. Don't be confused. Yung salitang Eliakim ay Aramaic dahil sa EL. Ang tawag niyang variants of name. Uso sa Israel yan. Example, si Peter, ang pangalan niya Simon o Simon Bar-Jonah, anak ni Jonah. Ano ang tawag sa kanya? Sa Aramaic, Kepa, meaning rock. Anong tawag sa kanya sa Greek ng mga tao rin? Petros. So, ang pangalan niya, Petros, Simon o Simon at Kepa. So, variants. Siya rin yun sa isa. Kay Jesus Christ, let's say, sa Greek word, Christos ang tawag sa kanya. Sa Latin, Christus. Christus. Sa Aramaic, Iso. Sa Hebrew, Yeshua. Variants, di ba? So, uso yun noon. Walang problema yon kasi hindi lang siya tinatawag sa iisang pangalan na ganon. At hindi lang yon, yung pangalang Mary na ibig sabihin Miriam o Mariam ay common name sa mga panahon na yon. Ang mga magulang ni Virgin Mary ay si Jehoiakim na siyang Heli doon sa Book of Luke na yun ay Eliakam na sa other variants. Kaya ibig sabihin ng Heli ay meaning God is high. Kaya doon nakuha yung helicopter na word na umaangat. Helicopter. Ayun ang tawag nun. Heli meaning God is on high. Ganun. Yung mag-asawang si Hannah at si Jehoiakim na siyang nandun sa Book of Luke na Heli, other name niya, variants niya, ay si Hannah po ay barren. Si Anna na mother ni Virgin Mary ay Levite. Galing siya sa tribe ni Levi. Pero yung tatay ni Virgin Mary ay si Heli na Jehoiakim na ibig sabihin ay the same yun na ibig sabihin God is the Most High God ang meaning ay siya ang nagmula sa tribe ni King David. Yung sinabi ng Luke na si Joseph ay anak rin ni Heli, di ba? Meaning manugang. Ayun ang ibig sabihin, naging anak din siya through sa pamamagitan ng kasal ng dalawa. Si Hannah ay barren.
baog, hindi magkaanak. Ayon sa early Christian tradition na history nila ay actually naabutan nila ni Hannah at ni Eliakim o ni Joachim yung mga istorya ng pangyayari kina yung nagpatuka sa ahas nun at si Mark Antony, Cleopatra, nabutan niya yun. Tsaka yung mga labanan ng mga Romans nung araw doon. Alam nila yun. So, makikita natin itong mag-asawa na to ay sila'y barren. Yung babae barren, baog. Nanalangin sila na magkaanak sila. At her old age, si Hannah, parang si Sarah din. Si Sarah, di ba mga 90 years old ba, nagkaanak. Siya, ay nagkaanak siya around, sabi ng iba ay sa mga history doon, 80 years old. Kaya si Virgin Mary ay miracle child nila. Miracle child. Yung kapatid ni Anna na sa tribe sila ni Levi, yung kapatid niya, si Elizabeth naman, ang siyang nanay, yung pinuntahan ni Mary no, sa Judea, na siyang nanay naman ni John the Baptist. So, sa tribe sila ni Levi. Yung mother side ni Virgin Mary. Noong ipinanganak si Virgin Mary, yung batang si Maria, matanda na si Anna at saka si Joachim na Eliakim, which is si Eli. Matanda na. Hindi na nila kaya at mahina na sila, hindi na nila maiiwanan kung kanino o sa mga kapatid niya. Wala na silang kakayang pumunta kahit sa Judea. Ang ginawa nila, inoffer nila sa temple si Mary na bata pa lang. Sabi nga ng about 7 years old, 8 and 9, ganyan, inoffer na siya para mag-serve siya sa temple doon sa Jerusalem. So siya, alam niyo ba si Virgin Mary, singer siya, kumakanta siya, choir siya doon sa temple. Kaya kita mo nung nagpahayag si Angel Gabriel sa kanya na ipanganganak niyang Savior, umawit siya, di ba? Yung Mary's Song, mababasa niyo sa Bible. Singer siya, kumakanta siya kasi sa tribe siya ni Levi, yung sa mother side. Kaya nakapasok siya sa templo, naglingkod siya. Otherwise, yung mga sa ibang tribe, hindi naman pwede maglingkod doon. Only the tribe of Levi pwede maglingkod. Naglingkod siya ron. Umaawit siya. Naging masunurin siya. Bata pa lang siya. Yung mga magulang niya namatay na. So, si Virgin Mary ay ang tawag ron ay wala nang mga magulang. Siya ay parang sa atin ulilang lubos na. So 13 years old, nag-decide yung mga elders doon na we need a kinsman redeemer para kay Mary. Tumugon ng lahat. Pagkatapos, si Joseph of Nazareth, kilala siya rin doon na righteous man. Members din siya ng mga elders. Tumugon siya. So siya yung hindi niya related yun, hindi niya related si Joseph kasi sa tribe ni Judah siya, yung father side ni Virgin Mary ay sa tribe din ni Judah, kinakailangan sa tribe muna at malapit na relative. Pero hindi sila relative, ibig sabihin malapit sa tribo bago yung iba. So pumayag si Jose. 13 years old na si Jose ay naging kinsman redeemer ni Virgin Mary. At the same time, ganun din kay Boaz, di ba? Tsaka kay Ruth. Yung sa naging mababasa niyo sa Book of Ruth, di ba? Na naging asawa niya yun.
So, in short, huwag kayong magugulat, 13 years old, betrothed na si Mary kay Jose. Why? Pero yung consummation of marriage, hindi doon, hindi pa. Kasi yun ang age na nile-let go ng mga Hudyo, yung mga elders, ang isang bata, na kung sinong gustong magiging future husband niya, para pinagkasundo. Kasi wala na siyang tatay at nanay, namatay na. So, ang ginawa ni Jose ay dinala niya sa Nazareth si Maria, pero hindi para maging asawa muna kasi bata pa siya. Si Jose ay balo, widower. Widower ang tawag sa lalaki. Meron siyang unang marriage, pero namatay yung asawa niya. Si Jose, ang edad niya, sa panahon na yon ay more than 70 years old. Tandaan niyo yan. More than 70 years old na siya. So, bata yung kinuha niya. Hindi sila Muslim, at tandaan nyo. Hindi tulad ng mga Muslim, 7 years old. Nilalapastangan na yung bata. Eto hindi. Si Mary, lumaki sa bahay nagdalaga doon sa bahay ni Jose. Ang naging kasakasama ni Mary ay isang Mary din, Mary Salome. Si Salome. Salomit, kung tawagin. Si Salomit. Yun ang kasakasama niya. Ayun ang kaedad niya. Anak ni Jose. Sa first marriage niya. At may mga iba pang anak si Jose. Mababasa ninyo, di ba? Ay makikita nyo rin dito. Ang sabi rito, lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, Acts 1:14, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. So mayroong kapatid si Jesus. Yung mga anak ni Jose yun sa first marriage. Papangalanan ko pa ba kung sino-sino yun? Mababasa nyo naman kasi yun sa Biblia. Basahin nyo na lang huyo kasi makikita nyo na may kapatid siya, ang pangalan James, Joseph, Jose rin, tapos Judas, tapos yung iba pang Mary. May mga tinatawag na kapatid kasi anak ni Jose. Maliliwanag ko ng gusto mamaya. So si Jose ay advanced in years na, at si Mary ay 13 pa lang nung betrothal na kay Jose dahil sa natapos siya sa pagsaserve sa templo. Betrothed na siya kung tawagin. Pero hindi sinisipingan ni Jose. Betrothed na siya at si Jose ay busy sa pamilya niya at kay Maria. At walang tutol yung mga anak ni Jose na sa una kay Maria. Si Maria ay napakabait at matulungin at madasalin. She's so very spiritual. Not religious, but spiritual. Saan nyo pa makikita si Mary? Sa Biblia, di ba ang sabi, mayroong isang dalaga. Sa Hebrew, yung dalaga na binabanggit doon sa Hebrew ay Alma. Alma meaning young woman. Young. Hindi underage. Ipanganganak niya ang Messiah nung Alma dalaga meaning Alma dalaga. Sa Hebrew, ang Alma o young man ay from 18 years old to 21. So, posibilidad na si Mary, pinanganak niya, isinilang niya ang Panginoon when she was 18. When she was 18. So, ano nangyari? Kasama na siya doon sa Nazareth. Nag-request siya kay Jose, pupunta ako sa pinsan kong si Elizabeth. Kasi si Elizabeth, nabalitaan niya na nagdadalang tao na buntis, yun yung si John the Baptist. So para i-congratulate niya, sumama siya sa pagbiyahe papunta sa Judea. At doon, si Zachariah ay siya yung priest doon na nag-offer ng insenso sa loob ng holy place.
So, kikita natin, sa mother side yon ni Mary, nagpunta siya. Pinsang buo niya si Elizabeth kasi yung nanay ni Elizabeth at si Anna na nanay ni Virgin Mary ay magkapatid mula sa tribe ni Levi. Kaya hindi katakataka si Jesus Christ, siya yung high priest natin. Kasi sa lineage naman ni Mary yon sa mother side. At si Jesus Christ, siya yung King of Kings natin. Sa lineage naman doon kay King David. Sa tribe ni Judah. Noong nandun na siya sa Judea, 3 months siya ron nag-stay. Pag uwi niya sa Nazareth, ay napunan ni Jose na naglilihi siya. Ngayon, ayaw niyang ipahamak si Maria, i-divorce niya na lang. Kasi babatuhin siya hanggang mamatay, kakalad ka rin. Habang pinag-iisipan niya yun, nakatulog si Jose na naginip. Sabi ng anghel sa kanya, napakasalan mo si Maria, huwag mo i-divorce, sapagkat ang kanya ipinaglilihi ay mula sa Espiritu Santo. Nagising siya, ginawa niya ngayon. Nagising siya. Pagkatapos nun, pinakasalan niya. Doon na na-consume ito. Pero ang sabi ng Biblia, hindi niya sinipingan hanggang sa maipanganak ang bata. Tingnan natin yon. Ang sabi rito, Matthew chapter 1 verse 25, ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. So meron tinatawag na contact sila nung after na maipanganak na ang Panginoon Kristo. Nagsama sila bilang tunay na mag-asawa. Sa age ni Jose, naisipin nyo. Sapagkat yung mga panahon na yun ay wala pang chemical na kinakain ng mga tao noon eh. Puro walang pollution, walang ano, syempre malalakas ang immune system, tsaka hindi nila kinakailangan ng ano, ng kung ano-ano iniinom na ano, di ba? Na example magbabanggit ako yung tulad ng Viagra. Hindi kailangan nila noon ng mga panahon na yun. Eh si Abraham nga, di ba? Mag-100 taon na, di ba? At nagkaroon pa ng third wife niya, yung Ketura, at nagkaanak pa sila. So, ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng anak na lalaki. At Jesus ay pinangalan ni Jose sa sanggol. So, maliwanag ho yan na nagsama sila mag-asawa, bilang mag-asawa. Naging mag-asawa na sila. Yung mga anak ni Jose, eto sa unang kasal to. Ito sabi ng mga tao kay Jesus Christ at sa mga narinig ng mga alagad. Sabi, Matthew 13:55, hindi ba siya, si Jesus Christ, hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid, o Judas ang kanyang mga kapatid. At may mga kapatid pa siyang babae. So, ang ano rito kasi, anak ba ni Maria to sa kay Jose, yung ibang binanggit ditong sinasabing kapatid ng Panginoon? O anak lang ni Jose sa unang naging asawa niya? Ayun ang gustong malaman din ng mga sinaunang Kristiyano nun. Pero, common palang tawagin na kapag nagkaroon ka ng stepbrother, stepsisters, sa panahon na yon ay kapatid mo na. Dahil sa virtue of yung nagpakasal yung mag-asawa, naging mag-asawa, nagmamana na sila ng tinatawag na lineage, yung mga dating anak. Sa bagong naging asawa ng kanilang nanay. Laging paternal ang sinusunod, yung lineage ng lalaki, hindi ng babae. Sabi rito,
Nung ang si Maria ay nagdadalang tao ay biglang nagkaroon ng panaginip susi at pinakasalan niya nga. Hanggang naisilang niya ang sanggol binalot sa lampin, di ba, inilagay sa ano. Tapos inahandog sa templo. Actually, sa Book of Leviticus yun, ang sabi, ang sino mang babae na magkaroon ng panganay na anak, iahandog niyang sarili. 4 months offering yung kay Mary. Isang bato-bato, yung kalapati. 4 months offering yun. Ibig sabihin, natapos na siya sa pagluwal niya sa sanggol, yung inoffer niya, not for Jesus Christ. It's for her. Para sa cleansing ng kanyang kasalanan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang sino man nagluwal ng bata, di ba? Natural na meron dugo, ay ituturing na madumi, di ba? Sabi ng Biblia, kapag merong discharge of blood sa babae, ay consider na madumi. Ngayon, para siya ay maging karapat-dapat sa Diyos, humarap sa templo, hinandugan niya ang Diyos ng 4 months offering na bato-bato, ibon lang. Yung ibon? Pipit-pitin yung ulong ganon, tapos ilalagay ng priest doon sa parang insensong lalagyan, susunugin doon, aapoy. Kawawa ibon. Aapoy na ganon. Ngayon, malinis ka na. Para lang ma-prove na yun ay handog para sa kasalanan ng babae, hindi ng sanggol. Dahil ang paniniwala ng mga Hudyo at kung sino mang mga high priest doon, yung sanggol ay hindi consider na sinner yan. Kasi wala pa siya sa age of accountability. Ang nag-o-offer ay yung nanay. Ino-offer niya para sa kanyang kasalanan. So, si Mary ay makasalanan. Katulad mo, katulad natin, katulad ng lahat. Tandaan nyo yan. At ang offer niya na yun ay para sa kanya. Pagpapasalamat na rin, hindi para sa sanggol na i-offer para linisin sa kasalanan. Hindi ho. Meron ako narinig ngayon na ngaral na sinless nga ang Panginoon Yung ino-offer na yon ay para sa nanay na nagbukas ng bahay bata o ng womb para isilang ang kanyang panganay. So yung mga binanggit ko rito ay nung naging sa buhay ni Birhing Maria o tinatawag na ni Mother Mary, na hindi dapat natin siya inaalipusta at sinasabihan na hindi nyo sinasamba dahil si Jesus Christ lang naman ang dapat natin punit pasalamatan ang Diyos na buhay sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Pero iwasan ho ninyo na lapastanganin ang naging ina ng Panginoon Kristo dito sa lupa. Sapagkat hindi ho nakakabuti ho sa inyo yun. Tulad ko, hindi ko sinasamba si Birhing Maria. Sa halip, namamangha ako sa kanyang ginawa. Napapaiyak nga ako na napakabait na bata siya noon na hinoffer siya sa templo. Namatay yung tatay at nanay niya. Wala namang iba mag-aalaga. Nanindigan yung mag-asawa, maglingkod na lang si Mary sa templo. Kaya siya, sabi pinagpala ka sa lahat ng babae, di ba? Pinagpala kasi hindi pinabayaan ng Panginoon si Mary. Nakita niya na nagsiserve sa templo. Masunurin. Kung pag-aaralan niyo buhay niya, makikita ninyo na napaka-gentle niya. Mababa magsalita yung hindi pala taas, hindi umaano ang boses, hindi mataas ang boses. Nung ang Panginoon Kristo ay inaresto, nakita niya. Kung ako tatanungin niyo, hikbi at iyak ang naano niya. Nanggaling sa kanya sa sinapupunan niya. Ang Panginoon Kristo, sino ba namang ina ang hindi iiyak kung ang anak niya ay pinapatay ng mga makasalanan kahit walang kasalanan? Durog na durog ang puso ni Virgin Mary, ni Birhing Maria doon. Sino lang ang nagko-comfort sa kanya? Si Mary Magdalene, si Mary Salome, si Salome, at si Juan na pinagbilinan ng Panginoon. Si Salome, si Maria Salome na nandoon, isang Maria, anak niya si John. Si John tsaka si James. Kaya lalabas na pamangkin ni Jesus Christ si John tsaka si James.
Anak ni Zebedee, ang asawa ni Salome ay si Zebedee na mangingisda rin. Mga anak nila si John tsaka si James, yung dalawa. Si Salome, anak ni Jose sa unang kasal niya. At si Salome, ang naging close kay Mary nung lumaki siya, kasama niya yung si Salome na yun. Kasing edad niya. So, umiiyak sila. Mapapayak kayo, di ba? Sa ganon. Kasi makikita niyo na walang kamalay-malay si Virgin Mary. Yung ibang mga tao nilalapastangan siya. Namamalaman niyo ito. Kung tunay tayong Kristiyano, ay hindi natin lalapastanganin. Makikita natin doon sa kasalan sa Cana, Galilee. Concerned si Virgin Mary, si Mother Mary doon sa kinakasal. Sabi sa Panginoon Kristo, wala na silang alak. Tapos marami nagkukutang Bible. O, kita mo, si Jesus Christ, sineplak si Virgin Mary. Kasi tao lang siya, hindi yung ganon. Kung mabasahin ninyo na lumapit si Mary kay Jesus Christ as a intercessor sa mga ikinakasal. Meron tinatawag na isa lamang intercessor, mediator between God and man, ang Panginoon sa Kristo. Kaya sabi ng Panginoon, it is not yet my time na mag-perform ng miracle. Ngayon, Virgin Mary realized there's only one intercessor. And ano sabi niya sa mga katulong ron, yung mga tao ron? Ano mang sabihin niya sa inyo, gawin ninyo. Do it. Mga Roman Catholic na mga members ng Roman Catholic churches, sinabi ni Maria yon. Ano mang ipinag-uutos ng Panginoon Kristo sa inyo, sundin ninyo. Gusto niyo makita? Basahin natin ha. Ito, sa John chapter 2, ito muna, basahin nga muna natin. Pagkalibas ng 2 araw, may kasalan sa Cana sa Galilee. At naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan ni sa kasalan. Kinapos ng handang alak oinos yun sa Greek word. Hindi siya yung alak na nakalalasing. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang tamang panahon. Sabi ni Mary sa kanya, Anak, naubusan sila ng alak. So namamagitan si Mary, di ba? As intercessor o mediatrix. Sabi nga eh. Jesus Christ said, I know. Sinabi niya, huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. So tinawag na ginang, hindi. Si Mary tinawag siyang anak, iba dapat sinabi niya, mami, mama, o ina, ima. Ima sa, tinatawag na Aramaic ima eh. Ima. Sa atin, ina, di ba? Kahawig. Ima. So, hindi sinabi, o kita mo, hindi tinanggap ng Panginoon sa Kristo. Hindi, merong ibang pakahulugan ito. Ang ano rito ay concern si Virgin Mary, nagwo-worry siya. Anak, wala na silang alak, nagwo-worry. Why? May penalty to eh. Sa mga Roman yung mga, kasi kada kasal sa Israel noon ay merong panauhing pandangal kung tawagin eh. Siya yung nagko-confirm. Yung mga Romans yun eh. Kung maayos ba yung naghihandaan nito. Kasi baka mamaya yung gathering ng mga tao na to ay against Roman government, rebellion, ganun. So naglalagay ng kunyari mga seers o tagabantay, tagamasid doon.
parang nasa code ka dapat ng government, di ba? Kung may party ka kinakailangan, susunod ka sa code, kung anong code ang dapat ng gobyerno. So, meron. Nagwo-worry si Virgin Mary doon. Kung wala ng ano. Kaya kita niyo sabi ng tagapanguna ng ito, basahin na lang natin ho. Sinabi ni Jesus, huwag po ninyo akong pangunahan ginang, hindi pa po ito ang tamang panahon. Ibig sabihin, don't worry, mother. It's not the right time. Don't worry. Ayun ang gusto palabasin ng Panginoon kay Virgin Mary. Don't worry, huwag ka mag-alala. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, verse 5, listen to this, mga kababayan kong Katoliko. Mga kababayan kong Katoliko, listen to this. Natatandaan ko nung nagsisimba pa ako sa Katoliko, pagpapasok ako doon sa yung pare Italiano. How are you, good-looking man? Sabi mo, good afternoon, good morning, Father. Ganun. Hindi ako nababastos ng ganun. Gusto natin ng mga Katoliko ay magising din sa tamang na hindi natin sila awayin, hindi kasi sabi ko sa inyo, yung great-great-grandma ko, sarado kandadong Katoliko yun. Pero naunawaan, bago sila namatay, naunawaan nila na ang Diyos naman talagang tagapagligtas. Ngayon, hinahangaan nila si Virgin Mary. Kung nagdasal mo sila kay Virgin Mary noon, wala nagpaliwanag kasi sa kanila na sabi ni Virgin Mary na ano mang sabihin ng Panginoon Kristo, sundin ninyo. You know. Ang sabi rito, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, pakinggan ninyo ito. Naglilingkod ka ba? Kayong mga nasa Roman Catholic Churches o tinatawag na charismatic. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin ni Jesus, sa inyo. Do it. Yung mga sinabi ng Panginoon. So, inalis ni Virgin Mary ang pagiging paniniwala ng mga tao na siya ay mediatrix. Itinuon niya kay Jesus Christ. Siya ang sundin ninyo, hindi ako. Ayun ang nais pa sabi ni Birhing Maria. Ang sabi roon, may 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro ng tubig. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panreliyon ng mga Hudyo. Panghugas lang sa mga paa yun yung mga bibisita. Panghugas sa mga kamay, ganun. At sabi rito, verse 7, sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, dahil sinabihan na yung mga worker doon, yung mga naglilingkod ni Birhing Maria na kung anumang sabihin ni Jesus Kristo sa inyo, ng Panginoon Jesus Kristo sa inyo, gawin ninyo, sundin ninyo ang sabi ng Panginoon. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pininunga nila ang mga banga. 6 na banga yun 6 na banga. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ang bilang natin is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Hanggang Friday lang yun kasi Saturday is Sabbath day. Walang mag-iigib. Kaya walang pampito. 6 lang yun. So pinununga nila. At pinununga nila ang mga banga. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa verse 8. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Yung namamahala ng handaan ay, yun ang overseer, yun ang nasa gobyerno ng Roma, ng Roman Empire, na dun sa Cana, Galilee. Siya magre-report. Ibig sabihin, nangihimasok talaga sila sa mga private gatherings kasi nga iniiwasan nila na magkaroon ng gathering doon yung mga rebellious, yung mga nagre-rebelde sa Roman Empire. Ayun ang anuhunong cause talaga nun. Ang sabi rito, nagdala nagdala yung mga inutusan niya sa handaan. Dinalahan nga nila ang namamahala, hindi ang mga. Dinalahan nila ang namamahala ng handaan. Ito yung doon mismo yung
Kung code, nasa code yung handa. At tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon. Subalit ang alam ng mga sumalok ng tubig, kaya alam niya kasi wala namang alak doon eh. Walang sineserve eh. Subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Ito, tinawag niya yung groom. At sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao. At saka inihahain ng mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Kasi wala naman talagang alak. Kung may alak man lang daw siguro, baka isang bangang maliit lang yun. Yun ang delikado eh. Kasi magpe-penalize sila ron. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilee, ang unang himalang ginawa ni Jesus sa pamamagay nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. So, si Virgin Mary ay sinubukang mamagitan. Kasi, nagwo-worry siya, nandoon yung isang Roman na code enforcer. Nandoon, imbitado yun eh. Basahin nyo sa history ng mga Roman, yung mga setting ng government nila. May mga Roman enforcers doon. Parang dito sa Amerika, animal enforcers. Di ba? O kaya yung illegal parking enforcers. Nandun, makikita nyo, yung gulong na sasakyan nyo, guguhitan niya ng tsokyo. Tapos, alam niya kung anong oras nandun ka. Alam niya. Kaya yung ibang pinupunasan nyo ng alcohol para tapos igugulong lang ng konti o whatsoever na ginagawa para makaligtas sila sa Pero meron tinatawag talaga na enforcers. Ito, enforcers sa handaan na pinadala ito ng gobyernong under ng Roman Empire sila noon. So, yun ang unang himala. So, makikita na, sabi ni Virgin Mary, anumang pinag-uutos niya sa inyo, gawin ninyo. Hindi naman malaking bagay yun eh. Kaya sinabi ng kanyang ina ni Virgin Mary sa mga naglilingkod na Katoliko o karismatiko. Kung kayo kabilang ron. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Anumang sabihin ng Panginoon Kristo, gawin ninyo. Mahal mo ba si Virgin Mary? Ako mahal ko siya. Kinikilala ko siya. Ina-admire ko siya sa mga ginawa niyang sakripisyo. Tandaan niyo, ang babaeng unang nagkasala, di ba? Basahin natin para medyo maiano natin. Ito, Apostol Pablo, sinabi ng Apostol Pablo, ang kasalanan, sabi sa Romans chapter 5 verse 12, ito na muna. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan yon. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. 1 Timothy chapter, sapagkat si Adan ang unang nilalang bago si Eva. Ito yan. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 14 naman, at hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Yung babayang unang nagkasala at nadaya. Pero, bumawi rito si Virgin Mary. Bumawi siya. Bumawi ang Diyos ipinaliwanag na we should not discriminate women. Ang sabi rito, basahin nga muna natin dito na sinulat sa Timothy. Sa verse 14, di ba binasa natin? 1 Timothy chapter 2 verse 14. At hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Ang una naging makasalanan ay ang babae. Verse 15, ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol. Kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanal at maayos na pamumuhay. Makikita ninyo na ganito ang naging buhay ni Virgin Mary. Ang kaligtasan naman
Maliligtas ang babae o magdadala ng kaligtasan yung babae sa pagsisilang ng sanggol. Nangyari to doon sa birth of Christ. Isinilang ang sanggol na bata na tatawaging Emmanuel o ang Diyos ay nasa atin. At yung babae na si Eva, unang nagkasala. At sa pamamagitan naman ng bagong tipan, si Birhing Maria naman ang nagsagip o nagluwal ng tagapagligtas ayon sa laman. According sa nagmanifest na flesh ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Ay maliwanag yan. Si Virgin Mary nagpapatuloy sa pananalangin. Nag-i-intercede na siya, nagiging intercessor siya. So yung mga ibang anak ni Jose doon sa unang asawa niya ay tulad halimbawa ni Salome nang naging anak niya kay Zebedee na mangingisda ay si John tsaka si James. Si John the Revelator o John the Theologian o John of Patmos yung sumulat ng Revelation. Siya yun. At around 48 AD and 50 AD, si James, na kapatid ni John, na anak ni Salome, hinuli at inexecute sa Jerusalem. Ayun ang first na matinding persecution na inabot. Muli na naman nabasag ang puso ni Birhing Maria. At kasama yung ibang mga kapatiran doon at yung nanay ng magkapatid na ito. Pero patuloy pa si Virgin Mary sa pananalangin. Dahil delikado ang buhay ng mga alagad noon, si Virgin Mary ay isinama, sapagkat ibinilin nga ng Panginoon kay John, si Virgin Mary na kanyang nanay. Kasi si John, considered na pamangkin ni Jesus Christ. Kasi si Salome ay lalabas na half-sister ng Panginoon. Pero alam natin na hindi si Joseph ang tatay ng Panginoong Kristo. Siya ay nagkatawang tao lamang para sa atin. Siya ay nagkatawang tao para sa atin. Hindi ho lamang siya ay nagkatawang tao para sa atin. I just wanna correct myself. Dinala ni Apostle John si Virgin Mary, kasama niya na nagmi-ministry doon sa Ephesus. Nagkaroon sila ng bahay doon. May mga nagbigay ng lupa para pagtayuan ng bahay nila. Tapos bumalik si Virgin Mary bumabalik siya sa Israel, sa Jerusalem. Nung malapit na siya mamatay, si Virgin Mary ay namatay around when she was only 70 years old. Kasi ang ginagawa niya ay talagang mag-intercede, intercede, umaawit sa Panginoon. Pagkatapos nung mamamatay na siya, ay nag-request siya na bumalik sa Israel at dinala siya doon sa Gethsemane. Yung Gethsemane ho pala, kaya lagi nandun nananalangin ng Panginoon, si Virgin Mary ang nagturo ng lugar na yon. Tsaka doon siya nananalangin, nakikita ng Panginoon sa Kristo nung bata pa siya. Yung the same rock doon na kung saan umano ang Panginoon nanalangin. Nanalangin si Virgin Mary doon. Sabi nga sa Kidron Valley, doon malapit doon sa Gethsemane. Tapos doon siya nalagutan ng hininga, namatay. Hinahanda nila yung lilibingan, pero inilagay siya sa isang tulad ng batong bahay muna para sa burial. Kasi nga, magsasabat day. So para ang mga tao ay hindi sila maano na gumagawa tuwing Sabat, hindi mapagbintangan, ay binalot nila ng burial cloth. Inilagay sa isang maliit na bahay. Tapos babalikan na lang nila ng ikalawang araw. Bago siya namatay, pinaikutan siya ng disciples
12 na, napalitan na si Judas Iscariot ni Matatias. Ipinanalangin siya. At pati si John. Si John, natural, masakit ang kalooban niya siguro. Pero nasa langit na. Ang kanyang itinuring na nanay, the mother of Christ, na si Virgin Mary. Nung babalikan nila, kinaumagahan, wala na si Mary doon. She was, taken up. Ang tawag ron ng kasabihan ng mga ay dormition. Yung bangkay niya, nawala. Sasabihin ng iba, kita ninyo, dahil siya ang mediatrix, siya ang the mother of God. No, hindi yun eh. Hindi lang si Virgin Mary ang ginawa ng Diyos ng ganon. Unang-una sino? Si Hanok, si Enoch, tinranslate, hindi niya nakitang kamatayan, di ba? Pangalawa, sino? Si Moses. Namatay si Moses, pero binalikan nila yung libingan ni Moses, wala na siya ron. Wala siya ron dahil inalis ng Diyos, kung saan inilagay ng Diyos. Hindi nila alam. Sino pa? Si Elijah. Di ba kinuha siya ng karawayang apoy? So, tinatransfer. Kayang gawin ng Diyos yun. Natural, gagawin ng Diyos. At maaring hindi lang yung mga nabanggit ko na yun ng una ang nagkaroon ng gano'n, hindi lang naisulat sa Bible. Maraming mga holy men of God and women na tapat sa Diyos. Si Mary ay kinuha. Wala yung bangkay niya, nabuhay siya. Sabi ng iba, di ba ang huling pagkabuhay o yung rapture of the church pag dumating na, si Jesus Christ ang first fruit. May mga sumusunod pa dyan eh. Pero yung tinatawag na pangkalahatan sa tunog ng trompeta, mabubuhay ang mga namatay kay Kristo. Mabubuhay. Pero, merong mga binubuhay ang Diyos, inaalis sa isang sirkumstansya. Siguro kung hinayaan ng Diyos na mabulok sa libingan si Maria, di sinamba ng mga Roman Catholic lalo. Di ba? Ito inalis. Sinong nakakitang witness no yung mga inalis? Sabi nga ng tradition, ng Christian tradition, mga bata, nakita na nabuhay siya. Inakyat siya ng mga anghel sa langit. At sinalubong siya ng Panginoon sa ipapawid. Doon sa langit. At yun ay proven talaga na there is God na patuloy na kumikilos. Sino pa? 100 AD. Si John, yung nag-alaga kay Virgin Mary na binili na ng Panginoon, na pamangkin din ng Panginoon, na anak ni Zebedee kay Salome, si John the Beloved, o John of Patmos, John Revelator, John the Theologian. Ang daming tawag sa kanya. Namatay siya. Bago siya namatay, ang dami niyang hirap eh. Namatay siya, natural cause of death, sa katandaan. So, 100 AD, namatay na siya. Ang last na naisulat niya na book ay AD 96, yung sa island of Patmos. About 94 to 96 AD, naisulat niya yun. Namatay siya. Inilibing siya ng mga followers, mga Christians, doon sa Ephesus, which is now modern Turkey. Yung tomb niya ay inilagay sa lupa, sinil talaga. Kitang-kita nila na inilagay doon. Tapos, si Queen Helena, kinakailangan mapagpatayuan ng mga bantayog o church, yung mga kinalibingan na mga holy apostles, kung tawag holy saints o apostles. Ipinahukay niya yun. Pagkatapos, nung hinukay nila, alam nila nandoon kasi bawat may mga letra yan kusino yung nakalibing ron. Hinukay nila. Walang laman. Wala si John. Kinuha rin siya. Binuhay rin siya ng Panginoon. Yung body niya, inakit sa langit. Hindi hinayaang mabulok. So si Virgin Mary, tsaka si John, ay kinuha ng Panginoon mula doon sa libingan. Hindi sila nabulok. Nagkaroon na sila ng ng glorified body. Kung si Jesus Christ nagkaroon ng glorified body,
kayang piliin ng Panginoon kung sino-sino pang magkakaroon ng glorified body at hindi na mabubulok yung katawan. For some reason and circumstances. Yung circumstansya ay kaya niyang gawin. Nakatakda na yun. So wala. Ngayon, noong 1939 to 1948, inayos yung St. Peter's Square. Yung, di ba, paniniwala nila yung body ni Apostle Peter doon inilibing. So I think yung ng earthquake yata o tapos inayos nila. Ngayon gusto nila mabigyan ng magandang proper burial si Apostle Peter na sinasabi ng Roman Catholic na first Pope. Wala akong tutol yun. Bahala sila kung ayun ang paniniwala nila. For me, Apostle Peter, he is the leader of a Christian church. Sa entire Christian church, siyang leader talaga. Siyang nangunguna sa mga apostol. Namatay siya, pinako ng pabaliktad. At namatay siya. Request niya yan kasi hindi siya karapat-dapat na mamatay na tulad ng pagkamatay ng kanyang Savior. Kaya sabi niya, ibaliktad niyo ako. Yung ulo niyang nasa lupa tapos nakapako siya ng ilang oras pa maghapon. At namatay siya. Inilibing siya ng mga alagad na mga may takot sa Diyos. Doon sa kinalalagyan ng St. Peter's Square na yun ng Vatican. Tapos nung mga 1939 hanggang 1948, hinukay yung kanyang libingan. Nandun siya. At na-identify ng mga archaeologists, ng mga eksperto sa mga ganon remains. Ang unang na-discover muna, yung pinambalot sa kanyang burial cloth. Merong mga linings na gold dekorasyon. Mama, paliliwanag ko siya kung bakit. Tapos yung skeleton, napag-aralan na isa robust na skeleton. Yung mga buto. Na ang height ay nasa 5'5" lang. Ranging from 5'5". Na palatandaan ang taong ito ay hardworking, manong nabubuhay pa. Kaya yung mga buto niya malalaki na hindi straight na yung parang may baloktot na parang may bukol-bukol na malalaking gano'n na buto. Ibig sabihin, palatandaan na ito ay bumubuhat ng mabibigat, malaki katawan niya. Robust, ang sabi, yung malalaki. Kaya pala tinawag siya ng Panginoon na Kepa o bato. Your Peter, tinawag siyang rock. Kasi yung katawan niya, marahil talaga maskulado siya, malaki. At yung mga buto niya, big bone. Si Apostol Pedro. Ngayon, bakit may gold? Tandaan niyo si Apostol Pedro, nung nangangaral siya, he doesn't accept any silver or gold. Basta nangangaral lang siya. Yun ang buhay niya. Tandaan niyo, meron siyang asawa at saka, sabi, 2 anak sa Christian tradition. Yung asawa niya, kasama sa na-persecute ni Nero. Kasama yun sa mga pinakain sa leon, yung iba sinunog ng buhay. Doon itinali sa Ganon katindi ang inabot ni Apostol Pedro. Natural, nakita niya, asawa niya, mga anak niya, hinuli. Pinersecute. Talagang yung kasamaan ni Nero talagang umabot. Suktulan hanggang langit. Dahil sa sunog Yung isang merchant, kasi gusto niyang, yung merchant shop doon nagsimula ang sunog May inutusan siya para sunugin yung parang palengke doon sa Italy. At gagawin niyang palasyo niya. 1 week, 2 weeks, hanggang months yung sunog napula ng konti. Sinunog na naman. Ngayon, nakahalata na yung mga Italian na kinakailangan na ito may kagagawan yan, si Herodes, si Nero, Emperor Nero. O ang ginawa, scapegoat niya yung mga Christians. Kasi nagtuturo si Apostol Pedro ng darating ang Panginoon at tutupukin ng matinding apoy ang mga makasalanan, ganun. So, yun ang ginamit niya. Na kinote niya yung verse na yun. Ngayon, yung mga tao ngayon, ang pinagbalingan yung mga Christian. Kaya kinakaladkad nila sa bahay-bayang Christian. Pagkatapos ikinukulong.
nilalagay doon sa lion's den, pinakakain sa leon, at yung iba hinuhuli, tinatali sa poste, pagkatapos sa ilalim ng paanan, sinusunog yun. So yung apoy, naluluto sila doon sa taas, namamatay, sinusunog ng buhay. Yung iba, pinuputulan ng ulo. Pinakakain sa leon. Yun ang inabot. Yung mga kapatid, yung nakita nilang yung namatay sa Apostol Pedro, dahil hindi siya nakakahawak ng gold, hindi siya nakakatikim, ibig sabihin, wala siyang naranasang gold sa katawan. Samantalang ayaw niya ng gold, ayaw niya ng silver, na hindi siya nagpapayaman. Nangangara lang siya. Binigyan siya ng modestong na burial. May bigay sa kanya na burial cloth na may mga lining na gold. Ayun ang nakita doon sa na-discover. At least kahit hindi man lang niya nakita yung gold, maibalot man lang sa kanyang kamatayan yung gold. Kasi laging sinasabi, silver or gold, I have none. But in the name of Christ, walk. Doon nagsimula yun. So mga kapatid, yung pangyayari doon sa early Christian churches at sa mga alagad, kasama na si Virgin Mary na patuloy na nanalangin. Hindi ba dapat pasalamatan natin yung mga taong ito nagbuhos ng dugo para sa atin, para sa ikatatatag ng pananampalataya natin? Isipin ninyo, iniwan nilang lahat para kay Jesus Christ. Dahil alam nila ang buhay ng wala hanggan ay wala itong katumbas dito sa mundo. Ang buhay ng wala hanggan ay ito ang nais ng Panginoon na mapasa atin. Kaya sabi rito ng banal na kasulatan na aaninin niyo ang yaman. Anong yaman na magpapaligaya sa tao? Material yun eh. Wala ho talaga. Wala kayong kaligayahan sa anumang material, yaman, pera, salapi. Kahit marami kayong pera sa bangko. Sa oras ng inyong karamdaman, sa oras ng inyong sakit at malapit na kayong mamatay, you don't even say na use all of my money so that I can have extension sa buhay ko. Hindi. The only extension of life na maaari mo makuha ay ang eternal life through Christ Jesus. You need Jesus Christ. Tingnan niyo sinabi ng Biblia na hindi natutuwa ang Diyos sa kamatayan ng mga makasalanan. Hindi niya kinatutuwa ito. Ay sabi rito, 1 Timothy chapter 2 verse 4, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. And sabi rin dito, Luke chapter 15 verse 7, Jesus said, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Nagagalak ang langit sa isang makasalanang nanunumbalik sa Diyos. Aminin mo lang na tayo makasalanan. Aminin nyo lang ho na kayo makasalanan at wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon Kristo. Kaya sabi rito ng Biblia, 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. There is promise para sa iyo. Gaya ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyan alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Tayo mga mananampalataya, kung sabik na tayo sa buhay na walang hanggan pagdating ng Panginoon at inaakala natin parang ang tagal dahil meron pa siyang hinihintay na dapat, kumbaga sa sasakyan, sa last ride, ay makasakay pa sila bago isara ang pinto at umandar ang sasakyan. Upang makapagsisi sila, katulad natin na nagsisi na sa kasalanan. So ang Diyos ay hindi siya nagpapabaya sa kanyang pangako na tayo kanyang
kukunin dito sa libutan at ilalagay sa bagong langit at bagong lupa. Kaya ang sabi ng Biblia sa Isaiah chapter 55 verse 7, dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama. At dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Let us come near to God. At ang sabi ng Biblia, at manumbalik na tayo sa Panginoon. Kanino tayo manunumbalik? Sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating pagsisisi at pagtanggap sa kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon Kristo. Mga kapatid, sa oras na ito, inaanyayahan kita na tanggapin mo ang Panginoon. Manalangin tayo ng simpleng panalangin ng pagtanggap. Ngayon din, ang kaligtasan ng iyong kaluluwa ay magaganap. Kaligtasan mula sa Diyos. Yumuko po tayong lahat at manalangin. Sabihin natin, Panginoon Kristo, sa sandaling ito, kinikilala kita na aking tagapagligtas. Ikaw lamang ang tagapagligtas. At ikaw lamang ang nagbibigay ng buhay na wala hanggan. Sa oras na ito, tinatanggap na kita sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. At ikaw na ang aking Panginoon magmula ngayon. At ako, Panginoon, ay pinatawad mo na sa aking mga kasalanan mula pa pagkabata hanggang sa kasalukuyan. At sa oras na ito, ako po, Panginoon, ang aking pangalan ay isinulat mo na sa aklat ng buhay na nasa langit. Marami pong salamat, Panginoon sa Kristo sa kapatawaran. Salamat po, purihin ka. Ito po ang aking samot panalangin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Kung ginawa niyo pong panalangin niyon, it's a simple prayer. Subalit, ang epekto nito sa inyong kaluluwa ay sobra-sobra at napakalaki sapagkat ang eternal life ay nasa iyo na, kapatid. Magpatuloy ka sa Panginoon. Muli, Brother Joe ito. At maraming salamat sa magsusubscribe. To God be the glory in Jesus' name, and everybody say Amen and Amen.